Po mga kamedit, so andito po ako ngayon sa Velvet Box Inc. kasi mag-meeting kami ni Tito June regarding dun sa pagiging distributor ko ng Gluta White Soap. Kaya yan, mag-contract signing ata tapos sasabihin sa akin yung magiging process. So yan, abangan nyo po. Wala ang gala niyo sasakyan. Hindi, nakamotor po kami. Ay, papashoot na lang natin. Papashoot na lang natin sa natin. Tapos meron din pala kami dyan, may nag-mine para sa'yo. Tapos sa'yo daw po isa sa inyo, Sobrang daming naman basta, diba? Oo. Yung tayo, yung process nila. So, sa ang By the way, ano pong name niyo? Ryan. Ryan. Yeah, Ryan. And, Mediate po. okay. Okay, sa una natin gagawin is invoicing. Tapos sending of invoice. So, ito yung sample invoice namin sa sabon. So, syempre, babaguhin mo na ito, garbage box. Gagawin mo na kung ano yung sa page mo. Page. Oo. Tapos, name, date, live selling, di ka naman siya live selling. Or order niya lang nalalagay dyan. Tapos quantity, number of orders, price, tapos yung total. Tapos may sila invoice. Ayun yung Tapos doon sila mag-sasend ng payment first policy card. So, hindi ko alam sa'yo kung ano yung ganun yung gagawin mo. Payment first policy card. Pagkatapos naman nun, listing of payments na ito na yung sample. Ito. Yung ng customer, sa Facebook kasi Facebook naman tayo. Hindi yung amount, yung date, tapos yung time. Ito kasi kung kaninong account sila nag-send ng payment nila. Kasi ito kung live selling. Kung order lang naman sila, kahit wala na. So yun. Pag nasulat mo na siya dito, so syempre para to make it sure na lang din, titingnan mo din yung sa account mo kung pumasok. So, Verify. oo. Kapag pumasok na yun, pwede mo na siyang lagyan ng note dito. Ayan. May okay na siya. So, ibig sabihin pumasok sa account mo. And then, magsasend ka rin ng acknowledge na pumasok sa account mo. Okay, pagkatapos nun, kukunin mo na yung invoice nun, tapos packing area ka na. Para hindi rin maghalo-halo dun sa mga unpaid invoice tapos paid, magbili ka na rin ng paid scam. Halimbawa, itong na to, invoice na to, paid na. So, tatakan mo na siya ng paid. Tapos, pwede mo na siyang ipunta dun sa kung sino magbabalik. Sabihin mo na, ibig sabihin, pag may tatak nito pumasok na yung account sa account ko yung bayad dito. Para maiwasan natin yung makapagpasok na tayo ng hindi pa pala bayad. Tapos, packing na. And then, addressing tayo. Ito yung sample ng addressing namin. Ayan. Yung yung customer, kung sinong pagsisendan, tapos yung address, yung contact number, and then ito naman is yung Facebook account na kausap mo. Kasi mayroon tayong mga customer na nasa ibang lugar, ipapaship sa kamag-anak nila. So, nandito din yan. So, ito po yung mga box. Ano pa daw to? Ipapak pa to ng mga maliliit. Yan. Ito right. So, sa mga gusto po mag-reseller dyan, around Bicol, outside Bicol, message po kayo sa akin. And ko kung kailan magiging ready to. Kapag reseller, 50 pieces up, no? Yes po. Minimum 50 pieces po ang order for reseller. Tapos yung So, ito na po ang ating certificate. So, yan. Magla-lunch po kami together with Tita Tin and Tita June. Lechon paksiw. Yes, lechon Hindi paksiw. pinaghandaan. Hindi pinaghandaan pero lechon paksiw. Sa lola kang allergy. Ay, Tita Meron ditong June. Meron ditong laing. May laing. Hindi ka naman allergic. Hindi man po. May nagbigay ng laing. Wow, laing with hipon. Sarap. Kakain tayo ito. Ito. Di ba parang ikaw yung head niyan? Tapos yung mga resellers mo, maganda nito. Yung iba kasi sabi yung dati di ba sa parang, ay di ba yung discount ko ganito? Mas mababawasan pa pala. Oo, mababawasan siya. Pero kumbaga kung makikita mo yung brighter side nun,
mabawasan yung profit na papasok sa'yo, pero madadagdagan naman yung katuwang mo sa pagbenta. Hindi siya networking ha, kasi yung mga reseller is reseller na siya. So ikaw yung magsusupply sa mga reseller mo. So ang kagandahan nun, may makakatulong ka mag-dispose. Saka kumbaga, for example, community ka. Tapos yung magiging reseller mo, yung target market is hindi mo naman community. Yes. Pero bumibili sila ng product under you. So lumalawak, mas lumalawak yung scope ng distribution. So halimbawa sa Kamsur, sa Albay, honestly wala pa kami distributor dyan. Kasi syempre, pa lang kumbaga February 26 pa lang kami nag-start. So, ang laki pa ng opportunity lumawak pa yung product natin Yes. pagdating sa distribution. So, yung mga nauna, yung tawag na pioneer, advantage natin yun. Let's say for example, ang kasi di ba, parang ang distribution, yung ng produkto, mas malaki yung demand and supply gap, mas maganda. Kasi tayo yung supply nasa atin yung supply. Pero kung ang gap niya is napakaliit na lang, maliit din yung chance mong kumita. Kasi nga lahat na meron. When you go to the place na target mo, wala na lahat na nag-gluten white. Yes po. Pero kung wala pa, i-take mo yung advantage. Yung iba hindi nila nakikita yung logic. Parang, ibig sabihin, ganun talaga mag-start di ba? Pag bago, mas maganda. Kasi mas marami kang, yung target market mo, yung target customer mo, pwedeng wala pa sila nun. So, aalukan mo, wala pa talaga. Unlike kung aalukan mo, meron na. So, ayan yung pwedeng maging strategy natin dito. So, kung pwede din naman na online. Yan. Pauwi na po kami ng Naga. Thank you, Tita Tin, Tita June. Opo, thank you po. Hello po. It's Sunday here in Albay. Kaya kumakain kami ni Mama ng mga baboy. Ayan, malalaki na ang ating mga biik. Yan. Yan. Ah. Di ko aram. Sarong gani? Ma? Kabanga? Saro, ma? Kabanga lang. So, yan. Tinuturuan pa ako ni Mama maglagay nito at hindi ako marunong. Si Mike. So, galit na po ang baboy ko. Kasi nakakain. Igdi na, ma? Igdi na, ma? Kaba nga din? Lagay mo na naman sa anak. So, yan. Ito po ang tinahin natin na buntis na naman. Ito yung nanay ng mga biik na to. Yan. Ha? Ay. Wait lang po. Cut. Yan. Ito po yung nakalabas kanina, tapos nakapasok siya doon sa kulungan ng mga biik. Yung bagong gawa ni Daddy. Nahirapan kami magpalabas sa kanya. Kinailang tuklabin to. Yung ganito. Para makalabas lang siya. Ito yung lalaki. Yan. Ito yung lalaki na magiging, anong tawag doon, ma? Barako. Oh, barako. Siya ang magbubuntis sa mga inahin. Yan, nakapasok na. Wait lang. Babao. Baray mo. Hey! Hey! Mga... And eto, buntis na din to, mano. Si F1. Eto po yung F1. Buntis na naman siya ulit. Yan.
Pag nabubuntis po ang baboy, naglalagas ang kusang naglalagas ang balahibo niya. Ganun pala yun. No, ma? Pero, paano ma-identify pag badus na? Anong mga sign? Nalaki daw po ang tiyan. Siyempre! Tapos, ito yung anak din to na F1. Ito and yun, anak yan ni F1 parehas. Pero, this one, babae to. Babae tong anak ni F1. Yan. Gagawin din niyang inahin. Baby pa. 2 months. 2 months, ma. Yan, pawis na po ang mama ko. Siya po talaga kasi ang nagpapakain sa mga baboy. Ano lang ako dito, salin pusa. Ay! Kalma. Kalma, dear. Kalma ka lang. Bakit sineparate, ma? Ito yung titira, ito yung ibebenta. Ah, okay. Pinapalaki na lang. Ah, okay. Pero if bibilhin pa, ipagbibili pa din. Hindi na. Sobra na. Yan, nagwawala na po ang mga baboy sa sobrang gutom nila. Kat, baba. Pagkagising ko po dito sa Albay, ang una ko agad ginagawa ay pumunta dito sa Aratilisan. At paghapon naman, pupunta ulit dito para mag-harvest at hindi po siya talaga naubusan ng hinog. Ayan. Lalo na po kahapon, pagdating namin dito, ay grabe, namumukadkad talaga siya. Namumula-mula ang puno ng aratilis. Grabe. Yan. Ngayon, mga pink-pink na lang. Pero masarap pa din. Hi, guys! Hi!